Hi mga mi, magandang araw. For today's video ay maglilinis nga ako dito sa bakuran namin. Inuna ko na nga dito magwalis sa may garahe namin dahil marami na nga mga naipon na mga kalat dito sa may sulok. Hindi ko nga madalas mawalisan dito sa may garahe namin dahil dito nga nakaparking itong motor namin. Minsan kasi ay tinatamad na nga rin kasi akong ilinis nga itong motor namin kapag ka nga nagwawalis ako dito. Pati rin dito sa labas ng bahay namin, madalang na rin ako magwalis kasi wala naman ganong puno nga dito. Kapag marami-rami na nga itong mga nakakalat-kalat dito, tsaka lang ako magwawalis. Madalas ko lang talagang linisan ay sa loob lang talaga ng bahay nga namin. Naglalagas nga kasi yung puno ng mahogani dito sa may kabilang bakod, kaya yon yung mga nagiging kalat dito sa may bandang bakuran namin. Bale, eto nilipat ko na nga muna itong gate namin para mawalisan ko nga dito sa may bandang gilid. Dito sa may bandang tagiliran mga mi, hindi naman ganong makalat dito kasi hindi naman ganong napupunta dito yung mga dahon. Buti na nga lang mga mi ay pinaalis na nga namin yung mga puno-puno dito. Dati nga kasi ay may dalawang malalaking puno ng kamatsili dito sa may tabi ng bahay namin. At nung napagplanuhan nga namin na ipapaayos na nga namin itong bahay namin, kinausap namin yung mga may-ari ng puno na kung pwede ay ipatanggal na. Buti na nga lang mga mi ay mabilis din naman namin silang napapayag. Anyway mga mi, pag nakatapos nga ako magwalis, dinidilig ko nga itong mga lupa dito para hindi nga ganong maalikabok. Dahil nga mahangin nga dito sa amin kaya winiwilig ko yung mga lupa-lupa dito kasi nga kapagka humangin papasok talaga sa loob itong mga alikabok. Nilihis ko na nga rin muna itong motor namin para nga madiligan nga rin yung lupa dito sa may bandang ilalim. Madalas nga na may tumatambay dito na mga hayop kagaya nga ng aso o kaya yung manok. Hinuhukay nga nila itong lupa dito. Gusto ko rin sanang pabuhusan nga ng konting semento dito sa may garahe namin para nga hindi nga nila hinuhukay doon. Pati nga dito sa may kalsada mga may dinidiligan ko na nga rin yung lupa para nga pag may dumaan ay hindi naman ganong maalikabok. Open na open nga kasi yung mga bintana namin dito sa may bahay mga mi. Kapagka nga maalikabok dito sa labas ay talaga namang papasok din dito sa loob. Pagkatapos ko maglinis nga sa labas mga mi, dito naman ako sa loob. Habang naglalaro nga yung mga bata sa labas ay sasamantalahin ko na nga maglinis dito. Dahil nga wala namang pasok mga mi, talaga namang dito rin talaga sila nagtatambayan. Lalo na nga kapagka nagbukas na kami ng TV mga mi, talaga namang puntahin talaga ng mga bata dito sa amin. Kaya naman ito, habang wala pang mga nakatambay dito mga bata, ito sasamantalahin ko na ngang maglinis. Di pa nga muna ako magpapalit ng sofa cover namin kasi hindi pa naman to ganong madumi. Buti na nga lang din itong mga sofa cover ko ay mga dark color nga yung kulay kaya naman hindi nga ganong halata yung mga dumi nito. Hindi nga kasi ako pwedeng bumili ng mga light color na sofa cover mga mi kasi alam niyo naman may mga bata nga dito. Kahit nagustuhin ko naman yung mga ganong kulay, lalo na nga yung mga nauuso ngayon kaya lang ay hindi talaga pwede. Tuwing maglilinis ako dito sa may sala mga mi, tinataob ko nga tong mga sofa para pati yung mga ilalim ay mawalisan. Marami-rami din kasi nga yung mga naiipong mga kalat dyan sa mga ilalim niyan. Anyway, dito na ako sa may kwarto mga mi at inaayos ko nga itong vacuum na ginamit ko kagabi kasi nga nagpalit nga kami ng bedsheet. Habang nga ako ay naglilinis mga mi, binubungangaan ko nga tong batang to. Madalas nga kasi na nagiging kalat dito sa bahay ay ito ngang mga gamit niya. Hindi niya kasi kaagad sinisinop mga mi yung mga ginagamit niyang gamit kong minsan. Kaya naman sa tuwing naglilinis ako mga mi at nakikita ko ang kalat-kalat yung mga gamit niya ay talaga naman. Lalo na nga itong mga papel mga mi, hindi niya na nga rin kaagad kasi tinatapon sa basurahan at hahayaan niya pang maging kalat talaga dito. Buti na nga lang din masipag nga din ako maglinis-linis dito sa bahay ay kung hindi naging basurahan na nga talaga dito. Siyempre kapag nga ako naglilinis diretso mop na nga rin yan mga mi. Medyo hindi na talaga kaaya-aya itong itsura ng linoleum namin mga mi. Marami na nga itong sira at gusto ko na nga talagang palitan. Pero pinagpaplanuhan nga namin na ipapaayos nga muna daw namin itong mga hamba ng bintana namin. Para nga bago nga ako magpalit nitong linoleum ay hindi na nga rin marurumihan kapag nga naggawa na dito. Sayang nga din kasi yung linoleum kapag nga narumihan ng mga simento kapag nga naggagawa dito. Kaya naman sa ngayon ay pagtiyatiyagaan ko na nga muna yung linoleum na yan kahit nga ganyan na ang itsura. Itong sofa cover namin mga mi, madalas nga rin ako mainis dito kasi nga kapag ka may nauupo ay talaga namang naaalis nga ito sa pagkakaayos. Madalas nga na nasisira yung mga kuko ko dito kapag ka nga nagsisiksik ng ganito. Nawawala na nga kasi yung mga foam na pang-ipit dito mga mi. Pinaglaruan na nga ng mga bata at hindi ko nga namalayan na kinukuha nga nila. Kaya eto mayat maya nga ako nagsisiksik nitong mga sofa cover dito. Madali nga kasi itong maalis mga mi kapag ka nga walang foam na pang-ipit. Di na nga rin ako nag-vacuum nitong mga sopa kasi tinatamad na nga rin ako. Kaya naman papagpagin ko na nga lang din itong feather dust. At yun lang ulit for today's video mga mi. Salamat sa inyong panonood. See you on my next mini vlog.